Hello and good day everyone! Once again, welcome to my channel, Rhina Prinsesa Tatak RP. Today ay gusto kong i-share sa inyo ang aking version sa paggawa o pagluto ng paksiw na bangus. Walang katulad talaga ang sarap paglutong Pinoy. Kaya heto na ang mga ingredient na aking gagamitin sa paggawa ng paksiw na bangus. Una, ang bangus. At ang sunod naman ay ang onion, ginger at saka garlic. Yang tatlo talaga sama-sama all the time. And then ang talong. At di rin magpapahuli ang napakasarap na ampalaya. Yummy-yummy talaga pag meron ding magic sarap na galing pa Pilipinas na pinadala sa aking sister dito sa France. At din ang spice vinegar na kompleto ricados. At ang sunod naman ay ang peppercorn. Oh, di ba? Yan talaga ang gusto ko. And then at ang oil. Kaya handa na ang lahat at let's start sa aking version sa pagluto ng paksiw na bangus. Una, ilagay ang oil. Para sa inyong kaalaman, kalimitan kasi diretso-diretso na, pero sa akin, gusto ko talaga na igisa yung onion, garlic at saka ginger sa aking paksiw. Pero hindi naman siya na super i-cook talaga, igisa yung tatlong ingredient na yan, but then half cook lang siya. So una yung onion, tapos isunod ang ginger. Iba talaga ang dating pag nagisa, ewan ko lang, basta yun talaga yung version ko, tapos ilagay yung garlic. So ayan lang, halu-haluin hanggang ano lang siya, half cook. Mahilig talaga ako sa half cook. And then, pagkatapos yan, set aside ng konti, at sa aking version na paksiw na ito ng bangus ay gusto kong ipreto ng half cook din ang bangus. O ayan. Kasi gusto ko may konting brown siya. O ayan, tingnan nyo, may konting brown. So iba yung kulay. Tapos gusto ko rin na kakaiba yung bangus na aking gagawin. O diba? May brown siya. Parang kakaiba talaga at yummy tingnan. So habang naano na siya, naprito ng konti, i-change na naman. So, antayin lang natin. So, while nakaprito ng half cook yung bangus natin, so yun ding ano natin yung onion, garlic at saka ginger ay medyo pa-brown ng kaunti hanggang yung sarap ng tatlong ingredient na yan ay papasok dyan sa bangus. O, ayan na. So, this time ay ilagay ko na ang spice vinegar na kumpleto ricados din. Kaya yummy. Sa pagkakataong ito, ilagay din natin ang peppercorn. O diba? Ang sarap-sarap. Gusto ko talaga yung corn yung ilagay. Tapos ngayon, ang magic sarap. Hindi ko siya iuubusin, kundi half lang yung ilagay ko. Wala na akong ilalagay na asin, kundi yan lang talaga. Tama na yan yung half. Tapos, hindi ko nalagyan ng tubig, yung vinegar lang. Ang sarap-sarap na sa paksiw. Tapos, this time, ilagay ko na yung talong. Pagkatapos ng talong, isunod naman yung ampalaya. Sa sinasabi ko na gusto ko talaga yung half cook ang mga vegetables. So ayan, takpan natin. So mga 5 to 7 minutes lang. So pwede na. O diba? Tingnan ninyo. Makikita talaga na hindi overcook ang talong. Tapos yung ampalaya din. So half cook siya. So diba? Ang sarap. Tapos yung nanunuot talaga yung vinegar, yung spice vinegar sa ating paksiw, kaya yummy talaga. So ito, luto na siya. Oh wow. So, ready na ilagay natin sa ating plato. O diba, tingnan ninyo, half cook yung mga yung onion, yung ginger, yung garlic, pero na-fried ng konti. Pero mas bongga kasi yung ampalaya at saka talong half cook. So, hindi siya overcook. Ewan ko lang, di ko talaga, parang walang lasa sa akin pag hindi half cook. Gusto ko talaga yung half cook lang yung mga gulay.
Oh, ang sarap-sarap talaga. Walang katulad talaga ang pagkaing Pinoy na kahit andito ako sa France ay talagang hinahanap-hanap-hanap ko talaga. At minsan lang din kami makabili dito ng bangus o yung milkfish. Parang wala talagang nagtitinda dun sa mga ordinary na German at saka French stores. So, nabili ko ito sa Asian store at ang happy-happy ko na nakabili bago pa nag-lockdown. So, pero konti lang talaga. Isa lang yung naiwan na bangus. Kaya heto, hinihiwa-hiwa ko siya. So, naging 4. Di ba? Tingnan ninyo, ang sayap-sarap, ang saya-saya, at ang sarap-sarap talaga ng paksiw na bangus.